Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong likod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo po magkomentuhan na at umpisahan na po natin. Ito pong ating Vice President ay nagsalita po ang ating Vice President na si Sara Duterte dito po sa mga buhaya, sa mga napakaraming issue na pagnanakaw sa ating bansa. Inubos po ang pera ng taong bayan. Sila po ngayon na may gana pa na batikusin pati po ang mga abogado na pinili po ng Vice President ay meron daw pong conflict of interest. Samantalang sila, isang damukal na conflict of interest na mismo sila ang may issue na isang damukal na pagnanakaw pero sila ang tumatayo na prosecutor sa impeachment. Hindi po ba conflict of interest yan? Pakinggan po natin ang balita. Dito po, mga kababayan, sa sinasabi pong abogado ng Vice President. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang mga panawagang i-disqualify ang 2 miyembro ng kanyang defense team dahil sa posibleng conflict of interest. Ito'y matapos na ipakilala ng kampo ni VP Duterte ang mga miyembro ng kanyang defense team para sa kinakaharap na mga reklamong impeachment sa Kamara. Partikular na kinwestiyon ni Bicol sa Raw Party List Representative Terry Ridon ang pagkakasama ni na Attorney Michael Powa at Attorney Reynold Munsayak sa defense team. Ayon kay Congressman Ridon, may conflict of interest ang dalawa dahil sila ay mga dating opisyal ng OVP at Department of Education na maaari ring tumayong testigo sa usapin ng confidential funds. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyers. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Samantala ngayong araw, March 16, ang deadline para magsumite ng kanyang opisyal na tugon ang pangalawang Pangulo sa mga reklamong impeachment. Gayunman, hindi pa nagbigay ng tiyak na kumpirmasyon si VP Sara kung maghahain sila ng kontrasalaysay bago matapos ang ibinigay na deadline. Happy namang Monday, no? Ano na to kung mag-file o dili? Antay na lang. Oo. Antay na lang sila na mga tiga-House of Representatives. Bukod sa impeachment, Yan po mga tambay, nakita po natin, gigil na gigil po ang mga tinaguriang mga buhaya umano, mga crocs sa House of Representatives, mga kababayan. Nakita nyo po, conflict of interest daw po. Hindi po ba dapat ang magsalita niyan ang Vice President? Hindi po ba Redon? Pati nga yung party list mo yung yung Saro Bicol, hindi po ba may issue rin na corruption yan? Hindi ba conflict of interest yan? At hindi po ba conflict of interest na napakarami pong nadelibera ng mga congressman na nahandyan po sa committee na yan, karamihan po ay nadelibera ng mga maleta, sobre, bag na pera ayon po sa mga soldiers at mga ex-marine. Hindi ba Redon? Hindi ba dapat ang magreklamo ang Vice President dahil conflict of interest? Dahil pinoprotektahan ninyo ang inyong institusyon na napakaramit isang damukal na issue ng korupsyon mahigit 3 taon. Inubos ang pera ng bayan. Flood control issue pa lang ng korupsyon. Isang damukal. Hindi bababa sa 800 plus billion? Redon? Hindi ba pakapala na lang ng muka? Kaya nga lumolobo na pagmumukha mo Hindi ba? Umaalsa na pagmumukha mo sa kapal, di umano? Redon, unbelievable. Kayo pa magsasabi ng conflict of interest? Ang mga abogado ng Vice President. Unbelievable. Samantalang nahandyan ang isang damukal na issue ng korupsyon, maleta. Di po ba? Sila po ngayon ang hinahabol ng taong bayan na managot sa issue ng korupsyon sa ating bansa. Sila po. Yang mga institusyon na yan. Di po ba? Senado at Kongreso.
Hindi po, pati executive, lahat halos. Mga departamento ng gobyerno, sangkot sa issue ng korupsyon. Pati mga general, di umano, meron din. Kaya nga ako kay Vice President, sabihan mo rin ang conflict of interest, Vice President, yung mga congressman na pilit kang pinababagsak sa impeachment, pilit na hinahanapan ka ng korupsyon sa iyong confidential fund. Samantalang sila, mali-maleta, bilyon, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya nga sinasabing itong ginagawa nila ay pamumulitika lamang Dahil nga po, pagka kasi nakaupo ang Vice President, mga kababayan, saan po pupulutin ang mga hayop na yan? Yang isang damukan na pinangalanan ng mga soldiers, mga marines, saan po pupulutin ang mga demonyong yan? Pag naging presidente po si Inday, sige nga, isang damukal po na pera ng taong bayan na nilimas nila. Tapos ngayon, kakapal na muka, magsasabi pa ng conflict of interest. Di po ba? Sila nga may conflict of interest Dapat po wala sila riyan Dahil may mga issue sila ng korupsyon. Dapat wala po sila dyan sa committee na yan. Nahahawak na sinasabi impeachment. Dapat po ang hahawak dyan yung walang issue ng korupsyon para walang conflict of interest. Hindi ba, Redon? Dapat ang humawak dyan matitino na hindi nasama sa mga delivery ng maleta. Di po ba? Hindi bababa sa 27 na congressman ang nadelibera ng maleta. Karamihan na inahan dyan. Di ba Luistro? Hindi ba Abante, Chua, at marami pang iba na nahan dyan sa committee na yan na mag-i-impeach sa Vice President? Hindi ba? Unbelievable. Sobrang kakapal na po ng hiya at apog ng mga tao na ito. Kumapal na po ang mga pagmumuka at apog dahil po sa maleta. Nakakakapal po talaga ng muka at apog pagka po punong-puno ka ng maleta, di umano. Hindi ba mga kababayan? Kaya dito po sa issue na ito, tayo po hiyang-hiya. Hiyang-hiya naman po tayo kay Redon at sa mga congressman para po makapagsalita ng conflict of interest. Hindi po ba? Kayo po ang napakaraming interest para pabagsakin ng Vice President. Real talk. Kayo po, gigil na gigil po kayo na pabagsakin nyo ang Vice President para po maisalba nyo ang inyong mga political career at ang mga issue ng korupsyon sa inyo. Maisalba nyo ang inyong political career at ang mga pera na ninakaw ninyo di umano ay hindi na maisauli sa taong bayan. Yan po ang katotohanan. Kaya kailangan yung pabagsakin si Sara. Hindi kaya? Para ang mga ninakaw ninyo ay hindi nyo na isuka at makalimutan na ng taong bayan. Absuelto na kayong lahat. Ganun ba? Hindi po tanga, bobo ang Pilipino. Huwag nyo kaming gawing tanga. Kumakapal na nga pagmumukha nyo sa mali-malitang pera ng taong bayan. Yung tingin nga namin sa inyo ang inyong mga pagmumukha, tingin namin sa inyo, mga bakal na Sa kapal, bakal na. Wala nang kahihiyan. Hindi po ba mga kababayan? Hiyang-hiya naman tayo kay Redon. Si Redon nga, may issue pa yan Kaya nga sinibak ni dating Pangulong Duterte yan May issue rin po na corruption yan. Lalo-lalo yung kanya sobra-sobrang biyahe noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Hiyang-hiya naman tayo kay Redon, mga kababayan. At syempre po sa mga congressman na mga buhaya dahil po sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. At tayo po hiyang-hiya kay Redon para po sa kanila pa manggaling. Sa House of Representatives pa manggaling. Isang damukal na issue ng korupsyon sila na ayaw nila imbestigahan ang mga sarili nila. Hindi po ba? Biriin mo, how many billions, trillions ang nawawala sa pera ng taong bayan? Tapos sila pa yung ibang klase mga tao na ito. Kung itong mga tao na ito ay anak mo lang, ang sarap hatawin no? Kung mga anak mo ito, yung mga ganitong klaseng tao, kung anak mo lang, pambira. Palagay ko, mababali ang 2x2 dito. Para paluin mo. Yun ba? Paluin mo na isang hataw, 2x2. Pagka ganito ang anak mo. Buti na lang, hindi hindi natin anak itong mga hayop na ito Di umano.
Muli po mga kababayan, yan po naman talaga. Realidad na po yan eh. Realidad na po sa politics yan. Kung sino po ang may korupsyon at pagnanakaw, siya pa po ang maingay at ang tingin po at pinalalabas na sila po ang tama. Ganun po yun, para mapagtakpan ang kanila pong anomalya. Magpe-pretend sila na sila'y tama at humahabol sa korupsyon para ma-divert ang issue at mapagtakpan po ang kanila pong pagnanakaw. Ganun po talaga. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershon ng Canada, kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Beiji Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray, Soli DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Gaya Chena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena at banggit na po natin lahat. Thank you po sa inyo at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At siyempre po yung dasal at panalangin po natin na ang ating buong sambayanan at pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo at ang ating pong mga soldiers at mga ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makabalik na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kabayan. At syempre po, God bless po sa inyong lahat. Tis lang po tayo. Bye-bye!